pwedeng iprenda yung titulo ng lupa sa ospital para lang makalabas yung pasyente? Teka na eh. Friend, ano yung prenda? Utang sa friend, yun ba yun? Hindi! Ano? Prenda. Like, Sorry, di ko alam. Mortgage. Di ko alam. Yung para, para may guarantee yung pinagkakautangan mo na mababayaran siya. Isa na. Para ka magbigay ng item of value, like, let's say, a property. Yeah. Alam nyo, mabuti na lang at nabanggit nyo yan ngayon, no? Dahil yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Lalo. So, narito ng kwento. So, si nanay ay meron daw siyang anak na may sakit sa dugo. At dahil dito, 10 taon pabalik-balik sa ospital yung anak niya. Sa awa naman daw ng Diyos ay sa mga naunang taon ay nakakapagbayad pa sila. Ngunit dumating ang 2018 at pumalo sa mahigit 200,000 ang kanilang bill. At nahirapan na silang magbayad. Malaki. Dahil meron pa rin kulang na 53,000 pesos. Kaya ang naisip nila na solusyon ay iprenda ang kanilang lupa para makover yung 53,000 at makalabas na yung anak nila sa ospital. Ang laki. Sayang. Pero nosong ko na hindi pwedeng i-hold ng ospital ang pasyente pag hindi makapagbayad kasi mas lalaki ang utang nila. So, Tito Boy, anechi na. Ano daw, Tito Boy? Ano daw po? Pasensya na po kayo kung ano man ang mga pinagsasasabi ng iba. Pero yung iba, tama naman ang kwento. Pwede pa ba niyang makuha yung kanyang titulo ng kanyang lupa na naisan lang doon sa ospital para mailabas lamang si Jefferson, ang kanyang anak? Pero ito ang dahilan po kung bakit si Nanay Celia ay dumulog dito sa ating programa para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po si Nanay Celia. Magandang gabi po. Magandang gabi po Ate sa inyo. Pia at Kuya Alan. Ay, ako po magpapasalamat muna sa Panginoon po. Dahil hindi ko naman po talaga inaasahan na matawag po ako dito. Dahil yung una po na napanood ko po yung programa, yun po, naglakas loob po ako na mag-message po. Kasi po, lagi po akong nanonood sa inyong programa. Kami naman po nagpapasalamat din sa Diyos. Unang-una kasi, yung case nyo Opo. ay kaso nung maraming tao na namumblema. Diba? Kasi nga, pag meron may sakit sa pamilya, hindi mo na alam gagawin eh. Siyempre, unahin mo, mapagamot yan. So, balikan natin, Nanay, no? So, sa inyo, sino po yung nagkasakit? Yung anak ko po. Yung anak nyo po. Tapos, pabalik-balik ngayon kay ospital. Opo. Umabot ng 200,000. Magkano inabot nung inyong bill? Ano po, 213,000 po yung bill namin. Pero ngayon, 53 na lang. Opo, So, kasi po, hinulugan nyo po? hindi na nga po kasi sunod-sunod naman po yung naging problema po namin. Dahil nung 2019 po kasi, na-operahan pa po ako sa appendicitis. Sunod po yung asawa ko rin po. Ayun, hindi naman po namin na sa ospital dahil nga sa pag-aasikaso po sa anak ko. Pandemic po. Hindi naman po namin basta maipasok sa ospital dahil nga pandemic. Kaya doon po sa bahay na lang, bali naka-oxygen at saka naka-dextrose na lang po sa bahay. Kaya doon lang po sa bahay siya namatay. Nay, sino po ito? Si Jefferson, ang iyong anak? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa. Opo. So kami nakikiramay, Nanay, and alam mo, isa sa naging life's work ni ate, hindi po niya hiningi, hindi po niya hinanap, pero dahil back-to-back po kasi yung karanasan niya sa may sakit. So nung naging senador siya, abogado siya, pero naging chairman ng health, at naging life's work nga niya, hindi lang po yung immunization, yung better health facilities, yung makalabas ka nga kahit na may utang, at saka yung PhilHealth, no? So, kaya sabi ko nga na, God's timing na nandito ka at yan ang pag-uusapan natin. Hindi po nila kami palabasin at hanggat wala po kaming collateral. Kaya, para makalabas po kami, para hindi na po madagdagan yung bill namin, ayun po, binigay ko na lang po yung titulo para makalabas po kami. So, nagsabi na yung ospital na pag hindi kayo nakapagbayad hanggang kailan? Tumawag ako sa ospital, kinumusta ko po yung titulo namin, nandun pa raw po. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila pag
after years kasi magpa 5 years na po itong November. Kasi nga, di ba, ang private hospitals natin ay napapatakbo dahil nga sa kita din nila sa mga pasyente. Natural, kung ang ospital ay gumagastos, let's say, ng 10 million sa pagpapatakbo ng ospital, pero ang nagbabayad 8 million lang, magsasara yun. So, since pagka-emergency, hindi mo naman iniisip na kung mahal yung ospital na yan o hindi, di ba? So, assuming magamot at pwede nang umuwi, yan na yung problema. Paano makalabas ng ospital? So, dun pumapasok yung batas na i-explain ni ate. But ang point, para makalabas ka, either bayaran mo or may promissory note ka. Pero kung may promissory note ka, pero wala ka namang in-attach of anything of value na willing ka i-mortgage, di ba? Mas malaki pa ang habulin ng ospital. Bakit? 1, may utang ka na. 2, kukuha pa sila ng abogado para demandahin ka. Pero kung meron silang nakaprenda sa kanila, ay hindi ka na kailangan habulin legally. Ibebenta na lang o i-auction yung nasa'yo. So, they cannot get that. Hindi pwedeng sabihin ng ospital, amin na yan, wala ka ng utang. Hindi. Ang gagawin nila, ibebenta nila yan. Let's say, mabenta ng 200,000, ibabawas yung 53,000 at saka yung cost sa pag-auction nun, isosoli sa iyo yung natira. Ang blessing nyo, nanay, blessing natin tonight, medyo affordable yung amount, yung 53,000. So para hindi ka mag-isip habang amin dinidiscuss yung legal side, no? Tutulong po kami, no? Tutulong po kami na mapunuan yon at ma-access po yung ibang assistance ng gobyerno at ng private para mabayaran yung 52,000 para hindi na i-auction yung inyong property. Maraming salamat. Thank you po, Kuya Alan. Yun nga, yung particular nyo po na sitwasyon, wag na ho kayong malungkot kasi tutulong nga po kami, ano? So, bali yung sasabihin ko na lang para sa kaalaman ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon, di ba? Yun nga, nung naging chairman ako ng Committee on Health, lahat ng klaseng problema sa health system natin, nailapit talaga yan sa akin, ano? Nagawa ng batas, no? Masasabi ko talaga, Kuya Boy and Alan, ang laki na rin yung na-accomplish natin in 20 years. No? Naging senator ako in 2004. And dati, halos walang-wala ka talagang makuha sa gobyerno pag nangailangan ka ng assistance. Ngayon, napakaraming pupuntahan na meron ng mga sistema. Kahit sabihin na dati naman nagbibigay DSWD, pero hindi mo alam kung paano mo kukunin doon. Hindi mo alam kung paano ka lalapit. At kung meron, wala naman equipment yung ospital. Wala. Ngayon, marami tayong Yes. ospital, may equipment na rin. So, hindi naman never maging masayang magkasakit, ano? Pero habang tumatagal, mas our health system in the country is more equipped to take care of us. Kumbaga, mas may kakayanan ang ating gobyerno, ang ating bansa, na alagaan ng may mga sakit. Dahil talagang pinilit ho natin na taon-taon, mas malaki yung makuwang budget sa health. Over the years po, kahit napondohan natin yung mga ospital, kahit na ang PhilHealth, mas maraming sakit, no, na kino-cover. Yung sabi nga ni Alan, meron pa rin kasing out-of-pocket na gastos ng pasyente. Yun ang habol namin, no, na mabawasan yung out-of-pocket. And ang first thing na ginagawa namin, tinatawagan talaga namin yung ospital para ipaliwanag itong anti-detention law. Kasi nga bawal yun. Sa araw-araw, nakikipagdebate kayo na makaalis kayo, araw-araw, pumapatak yung metro. Nagbabayad kayo dun sa room. That's why nagkaroon tayo ng batas na ganito na bawal nga i-detain. Kaya lang kasi, ang reality niyan, Kuya Boy, kaya nabanggit ni Alan na hindi naman din mabubuhay ang mga ospital kung hindi sila mababayaran. Kaya sila ang humingi na sa batas na yan, merong guarantee or promissory note. Pag may kulang sa bayad, may karapatan ang pasyente at ang magulang ilabas ang pasyente. At kung namatay yon, may karapatan na mag-demand na ibigay ang death certificate. Pero papipirmahin talaga kayo ng promissory note kasi utang talaga yon, hindi nawawala ng parang bulayon. But whether you are a patient na namomroblema sa bayad, meron pong pag-asa. I mean, mabigat pa rin na usapin, but I had the chance already to talk to the Secretary Herbosa, no? At yung pinag-uusapan nga namin na pag pinalakas mo yung PhilHealth at in-update mo yung bayarin doon,
magiging mas maliit na yung problema ng ating mga kababayan. Di ba? Kasi kung alam mo, babayaran mo 300,000, sabihin ng PhilHealth, babayaran namin 280. Mas madaling bayaran yung 20. That's why yung zero billing na malapit na tayo dati, in fact, nagagawa na sa ibang ospital, lumayo na naman. Because nga, ang tagal na bago nag-update yung PhilHealth nung presyo nila. No? Sa ating mga kababayan na nangangamba na forever na lang tayong may problemang ganito, hindi po. No? In the same way na 20 years ago, it was much worse and it's much better now. We're confident in the next few years we'll be able to get our acts together. So, Nay, matutulungan po kayo ng programa. Matutulungan po kayo ng Cayetano in Action. Maraming salamat po. Kaya, Nay, Nay, maraming salamat. Maraming salamat po. Oh, God bless you, Nay. So, Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Yan po ang susunod. Dito lamang po sa... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Celia sa ospital para ma-update ang kanyang mga papeles at kumuha ng mga dokumento na kinakailangan. Tutulungan ng programa si Nanay Celia na makakuha ng assistance sa DSWD para mabayaran ang balanse niya sa ospital. Kaunting panahon na lang ang hihintayin ni Nanay Celia bago niya makuhang muli ang titulo ng lupang naiprenda ng kanyang yumaong asawa sa ospital. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Tinulungan po nila ako para mabawi ko na po yung aking titulo sa lupa. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Petron, Petron Turbo Diesel, Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka ba? Yung anak ko, radya kanyang 3 years old. Inabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Irereklamo ko po yung asawa ko na ako po araw-araw naghahanap buhay. Lagi na lang akong pinagseselosan. Tigilan niya na po ang kapaparinig niya sa akin kasi babae rin naman siya. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong 2 sa asawa ko po. Mag-komento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.